Kaya ngayon mga kababayan, nangungulit na si Amy Marcos. Nasaan na niya yung articles of impeachment kasi hindi pa tinatransmit ng House. Kasi sabi ng House, may mga inaayos pa na mga documents para sa pag-transmit. Pero tingin ko nakatunog din mga kababayan, siyempre yung Kongreso. Kasi 'di ba, nung Monday, sinabayan mga kababayan yung plenary voting sa Congress ng kodita sa Senado. Biglang lumitaw si Bato de la Rosa. Kaya lang malamang hindi na siya dyan makalabas. O di ba? Ma-deliver siya mga kababayan. So yan ang sacrifice ni Bato. Lumitaw siya to save Sara Duterte sa pamamagitan ng pagkodita sa Senado. Pero madi-deliver siya mga kababayan sa The Hague. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Ito yung latest tungkol kay Bato de la Rosa, mga kababayan, habang kanina may brief press con si Bato at saka sinundan ng pagpa-press con and inspection sa labas ng Senado para bisitahin yung mga pulis ni bagong Senate President Alan Peter Cayetano. Sabi po mga kababayan ng NBI ngayon, Bato warrant may be served anytime. Ito ang pahayag ni NBI Director Melvin Matibag matapos hindi matuloy ang ahensya sa pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa para maiwasan ang tensyon at posibleng banggaan sa Senado. Nagpupulong na ang DOJ at iba pang ahensya para sa susunod na hakbang. So, tama yung ating analysis. Hindi ito patatagalin, mga kababayan. Baka mamaya gawin na po yung pag-aresto. Kasi habang pinapatagal ito, baka magkagulo sa labas. Kanina po may veiled destabilization threat si Bato de la Rosa. Nananawagan na po sa kanyang mga kasama sa PMA, mga sundalo at sa mga pulis na isupport siya. At kumanta pa siya ng hymns ng PMA. Bato appeals for support from fellow PMA alumni, armed forces amid ICC case. Sings PMA hymn. At malinaw mga kababayan, kahit mag-deny si Alan Peter Cayetano, ang intensyon ng paglitaw ni Bato ay inamin naman po ni Bato para mag-change ng leadership kasi forthwith si Tito Sen, sila malamang matulad sa dati at mag-motion to dismiss. Ito ngayon ang sinasabi, mga kababayan, ni Atty. Makalintal. Makalintal warns Senate majority may kill BP Sara impeachment case early. Election lawyer Romulo Makalintal on Wednesday said the bigger concern surrounding the impeachment case against Vice President Sara Duterte is no longer the convening of the Senate as an impeachment court, but the possibility that the case could be dismissed outright through procedural motions. Makalintal said concerns have already been raised by legal experts, professor, and the Catholic Bishops' Conference of the Philippines over whether the Senate would immediately convene as required once the articles of impeachment are transmitted by the House of Representatives. However, he said newly installed Senate President Alan Peter Cayetano is unlikely to delay the process by noting that such inaction could trigger constitutional challenge and public backlash. The real issue niya we must monitor is not whether the trial begins but how it might be resolved. According to the veteran lawyer, Duterte's legal team may eventually file a motion to dismiss or motion to quash the articles of impeachment once the Vice President is formally summoned by the impeachment court. Makalintal noted that while the Senate rules on impeachment trials do not expressly provide for such motions, they also do not prohibit them. Makalintal warned that such a motion would only require a simple majority vote or at least 13 senators to prosper, the same number that back the present leadership. Kaya ngayon mga kababayan, nangungulit na si Amy Marcos. Nasaan na niya
yung articles of impeachment kasi hindi pa tinatransmit ng House. Kasi sabi ng House, may mga inaayos pa na mga documents para sa pag-transmit. Pero tingin ko nakatunog din mga kababayan, siyempre yung Kongreso. Kasi 'di ba, nung Monday, sinabayan mga kababayan yung plenary voting sa Congress ng kodita sa Senado. Biglang lumitaw si Bato de la Rosa. Kaya lang malamang hindi na siya diyan makalabas. O di ba? Ma-deliver siya mga kababayan. So yan ang sacrifice ni Bato. Lumitaw siya to save Sara Duterte sa pamamagitan ng pagkudita sa Senado. Pero ma-deliver siya mga kababayan sa dahig. Nagkabudulan, nagkaunsihan sa Senado. Nang sabi, si Loren Ligarda sana yung possible na pumalit kay Tito Sen, biglang dinagit mga kababayan ni Alan Peter Cayetano. May pagkatoso yung magkapatidin. Ngayon, naglabas ng statement mga kababayan si Amy Marcos, salatado masyado, na nagmamadali, nangungulit na sa Congress, i-transmit na niya ninyo. Para siguro, maka-motion to dismiss agad, mantang nandyan pa si Bato. Abang hindi pa na-deliver si Bato, mga kababayan. Official statement, Senator Amy Marcos on the delay of the transmittal of the articles of impeachment from Congress. The excuse that the House is still reproducing voluminous documents is flimsy, unacceptable and difficult to take seriously. The House has dozens, if not hundreds of personnel at its disposal, backed by full administrative, legal records, printing and information technology support. In fact, last year, the House was able to transmit the articles of impeachment to the Senate on the same day they were approved. It cannot now pretend that paperwork has suddenly become an insurmountable obstacle. This delay appears less like an administrative concern and more like a political maneuver to control the timing of the Senate proceedings. Siyempre, kasi biglang nag-change ng leadership, di hinold muna ng Congress. Alangan man hindi gumawa ng diskarte yung Congress. Nang intensyon ninyo is to dismiss, tulad ng sinasabi ni Attorney Makalintal. Nakalata, sinabayan ninyo ng kudita? Di ba malinaw? Di ngayon. Malamang magkaroon uli, manipis kasi ang majority ng Senado. At anytime, pwedeng makabalik si Tito Sen bilang Senate President. Pag mga kababayan, na-deliver si Bato. O di ba? Kaya atat kayo na dapat i-transmit na. Ano kayo, siniswerte? Siyempre, nag-iisip din yung mga taga-kongreso. Hindi man yan mga bobo. Alam nila, kahit nag-deny si Alan Peter Cayetano na walang relasyon sa impeachment, inamin ni Bato na may relasyon sa butuan talaga. Kaya lumitaw siya. Bakit? Save Sara Duterte. Ayan Yung statement niya ni Amy Marcos, kala ninyo, hindi alata. At the time when the country is reeling from an oil crisis, 7.2 inflation, and other urgent national problems, we cannot afford to have Congress consumed by unavoidable procedural delays. I, for one, want the impeachment proceedings to proceed, and be resolved in a timely manner so that the Senate and the rest of the government can return their full attention to the pressing issues burdening the Filipino people. Huwag kami, Amy Marcos, gusto ninyong i-transmit kasi kumpleto kayo ngayon sa majority. At gigil na kayong i-dismiss. Tulad ng sinasabi ni Attorney Makalintal. O ngayon, mga kababayan, yung 13 na mga senador, tinawag na hudas ni Father Reyes.
Tracing Judas. Ayan sabi ni Father Robert Reyes, so 13 is an ominous number, the number of traitors. Remember that mga Judas kayo, 4 na Judas na babae at 9 na Judas na lalaki. At nananawagan ako sa 9 na senador na nasa inyo ang diwa ng EDSA. Kaya niyong pataubin ang diwa ng kadiliman doon sa 13. Malinaw na mga Judas talaga po. Ngayon, ang akala ni Amy Marcos, magugulangan nila yung Kongreso. Hinold muna ng Kongreso kasi hindi pa na di-deliver si Bato. Once na na-deliver na po si Bato at nabawi yung liderato ng Senado at malamang baka si Bongo makasama na. Nagsabi na mga kababayan yan, si dating Senador Trillanes na ang susunod niya si Bongo. At malamang baka sunod-sunod na yung warrant of arrest to the rest of the senators na involved naman po sa flood control. O, di sa kulungan kayo lahat. O, di ba? Mga kababayan? Ayan, matao na sa Senado. Nagrarally. Yung mga members ng Tindig Pilipinas nananawagan para sa pagpapanagot kay Sara Duterte at saka pag-aresto kay Bato de la Rosa na nag-trending po yung pagkaripas niya ng takbo sa buong mundo hanggang New York Times. Trending, nag-17 million yung nanood. You see, pero it's just a matter of time. Anytime mga kababayan, pwede nang aristuhin si Bato de la Rosa. Ayan, wag na ninyong patagalin. So, malinaw mga kababayan, yung change of leadership is intended to rescue Sara Duterte. I-shield mga kababayan si Sara Duterte sa impeachment trial. Yan yung purpose ng kudita sa Senado. Hindi po siya simpleng internal reorganization. Napakalinaw yun, mga kababayan. Isa siyang political rescue operation kay Sara Duterte. Kaya po, atat na si Amy Marcos na i-transmit yung articles of impeachment para i-dismiss na nila agad habang nandyan pa si Bato. May number pa sila, mga kababayan. So, tulad ng ating na-witness mga kababayan, sa loob lamang ng ilang minuto bago ma-impeach si Sara Duterte noong Monday, doon sa Kamara, agad naman pong gumalaw ang mga Duterte senators sa Senado para agawin kay Tito Sen yung leadership na ang promise ni Tito Sen forthwith proceed sa pag-convene at siyempre sa trial. So dito po lumabas yung tunay na impeachment numbers at habang pilit nila mga kababayan na pinapakita na malakas pa rin si Sara Duterte, ang mismong Senate ko ay naglalantad ng desperado nilang kontrolin ang proseso mga kababayan bago pa man magsimula ang impeachment trial. Malinaw po yung pag-amin ni Bato, kaya siya bumalik. O ngayon, natrap siya sa Senado. So, direktang pag-amin nito na talagang may political mobilization sila. May coordinated regrouping. May urgent rescue operation. Kaya lang, nabitag si Bato. Nako-corner na siya ngayon, napapaligiran siya ng PNP. At naka-standby yung NBI. Para i-serve yung warrant of arrest. Pero nagawa nila, mga kababayan, yung objective. Kaya wala nang tanong-tanong, nagbilang agad. Kahit duguan at humihingal si Bato de la Rosa sa kakatakbo, makaabot lang sa butuan. Malinaw para protektahan si Sara Duterte. So, ang pagbabalik ni Bato, hindi po yon para sa public service. Isa siyang malinaw na political defense positioning. So malinaw na ang priority ng DDS Black sa Senado, proteksyon para kay Sara lang. So ang biglaan mga kababayan na pagpalit ng liderato,
ilang oras bago gumulong ang impeachment, mga kababayan, ay malinaw na political maneuvering, strategic maneuver. Hindi nila inintay yung proseso. Hindi nila inintay yung articles of impeachment. Dahil alam nila, kapag hindi nila nakontrol yung Senado, mahihirapan silang iligtas na si Sara. Now, going back sa Congress, nakita naman po natin, landslide. Sumobra pa sa naunang impeachment, 257 yung pumirma. Bumoto ng yes. So ang ibig sabihin nito, mga kababayan, malawak ang political support para maimbestigahan si Sara Duterte. Ito po ay pagpapakita ng overwhelming institutional rejection. Ngunit sa Senado, kailangan ng 16 na boto para makonvict po ang isang impeached official. At dito po, lumalabas ang tunay na dahilan ng Senate coup na ginawa nila. So ang 13 mga senador na tinawag ni Father Robert Reyes na 13 mga hudas na nagaluklok kay Alan Peter Cayetano bilang Senate President, indikasyon po siya ng tutang DDS aligned block. So ang ibig sabihin, kung may 13 mga senador na kayang magkaisa sa bagong liderato, may sapat silang numero para harangin ang impeachment laban kay Sara Duterte, gaano man kabigat ng ebidensya. Hindi sila titingin sa ebidensya po. Kaya sa analysis nga po ni ni Makalintal, outright dismissal sa pamamagitan ng procedural motion to kill the impeachment case laban kay Sara. So ayaw na nila na tingnan yung ebidensya. Kasi sabi ko sa inyo, pag nakita yung ebidensya, talagang mahirapan sila na i-acquit si Sara Duterte. So, i-cover up na nila. So, isa sa pinaka major actions, mga kababayan, ng bagong liderato ay yung pag-aproba ni Cayetano sa protective custody, mga kababayan, para kay Bato de la Rosa. Ito ay kaugnay ng tangkang pag-aresto ng NBI o sa pinang ICC warrant, legal exposure ni Bato de la Rosa. So ang mensahe, klarado, mga kababayan, ginagamit ng Senado bilang isang political sanctuary, hindi bilang isang independent institution. Sanctuary ng isang sangkot sa kasong crimes against humanity, mabigat na kaso. So, imbes na tulungan po yung rule of law, ginagamit na ngayon ang kapangyarihan ng Senado upang protektahan lang yung isang political allies. Proteksyon, pabalikan. Iligtas si Sara, proteksyonan si Bato, palalakasin yung Duterte Block or palakasin yung Duterte Block at kontrolin ang impeachment process. So ito, mga kababayan, ang dahilan kung bakit lalong lumilinaw na hindi po simpleng leadership change ang nangyaring kudita sa Senado. Ito po ay consolidation ng protection network. So tulad ng dati, mga kababayan, may usapan uli tungkol sa possible archiving maneuver. Ibaon uli po, i-archive yung articles of impeachment tulad yung nauna. So ito, mga kababayan, ang kinakatakutan ng marami. Nasali po na magkaroon ng full constitutional accountability process. Gagamitin uli nila yung mga technicalities at procedural manipulation para para ilibing muli ang kaso tulad ng dati. So hindi para linawin yung katotohanan. Hindi po para pakinggan ang ebidensya, kundi para tiyakin na hindi makakarating po sa conviction case ang face ang kaso. Kasi napakalakas po ng mga ebidensya. Kaya ayaw nilang mabuksan sa trial. Nagets na ninyo kung bakit attach si Amy Marcos? Attach siya na ilibing yung articles of impeachment habang may number pa sila. At sila ang nasa majority. So anong implication nito, mga kababayan, sa taong bayan? Habang naghirap ang publiko sa taas ng gasolina, mga kababayan, ang unang inaatupag ng liderato, yung bagong liderato sa Senado, ay impeachment positioning, political regrouping, rescue operation para kay Sara, at saka sanctuary politics para po kay Bato de la Rosa. Hindi po healthcare, hindi po trabaho.
hindi inflation, hindi agrikultura. Ang pinagkakaabalahan nila kung paano iligtas si Sara. At dito mga kababayan lumalabas ang tunay na disconnect ng DDS Black sa Senado sa tunay na problema ng ating sambayanang Pilipino. So habang pilit nilang pilit na pinapakita ng DDS machinery na sila po yung boses ng masa. Ang totoo niyan, mas na inuuna nila na proteksyonan yung political dynasty kaysa po public accountability. So ang Senate ko ang nagtanggal ng maskara nila. So malinaw ang motibo ng Senate ko mga kababayan. Ito ay isang power preservation, impeachment obstruction, institutional capture, saka political survival operation. So iyon po mga kababayan ang malinaw. Kaya lumalakas ngayon ang panawagan na hindi po dapat gawing personal shield ni Sara Duterte yung Senado. Kaya may mga rallies ngayon sa harap ng Senado. So ironically mga kababayan, ang mismong nangyaring Senate coup ang nagpatunay na takot silang humarap talaga sa impeachment process. Dahil kung kumpiyansa sila na walang kaso si Sara Duterte, bakit kailangan nilang kontrolin agad ang Senado? Bakit kailangan nilang magpalit ng liderato? Bakit kailangan nilang magbuo ng solid block? Bakit kailangan may sanctuary politics? Bakit kailangan may archiving maneuver na naman? Ano po yung sagot sa mga tanong na to? Dahil alam nila po na kapag umandar ng maayos yung constitutional process, malalantad po ang tunay na bigat ng mga aligasyon. So ang nakikita ngayon mga kababayan ng publiko malinaw, hindi po Senado para sa mamamayang Pilipino, kundi Senado para sa proteksyon ng mga kaalyado. Tulad ni Sara, tulad ni Bato, na ginawang bahay na hotel niya ang Senado ngayon. Kaya ito mga sinasabi ni Alan Peter na Cayetano na forthwith pa rin. Forthwith niya, there won't be delays. You judge us on our action. Malamang forthwith dismissal or archive. Ang plano nila, kaya atat na si Amy Marcos. Kinukulit na yung Congress. Ipasa na niya ninyo sa amin. Yan malinaw yung sabi po ni Makalintal. The case could be dismissed outright through procedural motions. Kaya naglalaway na sila ngayon. Okay po? Ayan man lang yung ating short video. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.